Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Magtanggol Po, isang doktor na may 35 taon ng karanasan sa larangan ng medisina. Ngayon, ating tatalakayin ang isang mahalagang paksa, ang itim na beans, lunas o lason para sa iyong bato. Naitanong nyo na ba sa inyong sarili kung ang isang baso ng mainit na sabaw ng itim na beans na iniinom ninyo tuwing umaga para sa kalusugan ay maaaring tahimik na lumilikha ng bato sa inyong katawan nang hindi ninyo namamalayan? Mga kababayan, sa loob ng aking 25 taong serbisyo, maraming kwento na akong narinig mula sa mga nakatatanda, ngunit may isang kaso na lubos na nag-iwan ng marka sa aking isipan. Ito ang kwento ni Aling Lorna, isang 72 anyos na ginang mula sa isang tahimik na subdivision sa Quezon City. Si Aling Lorna ay kilala sa kanilang komunidad bilang isang taong may disiplina sa pamumuhay. Naniniwala siya sa natural na paraan, kumakain ng wasto, at may malusog na pamumuhay. Para sa kanya, ang mga gamot mula sa botika ay puro kemikal at dapat lang gamitin kung talagang kailangan. Ang tunay na kalusugan, aniya, ay nagmumula sa mga likas na pagkain. Dahil sa pag-aalala sa pagnipis ng kanyang buhok at panunuyo ng balatdala ng katandaan, halos 1 taon niyang sinipagan ang pag-inom ng pinakuluang itim na beans tuwing umaga. Hinahanap niya ang pinakamagandang klase ng itim na beans, ibinababad itong mabuti, pinakukuluan hanggang lumambot, at pagkatapos ay ginigiling para inumin bilang pamalit sa almusal. Sa kanyang mga pang-araw-araw na pagkain, halos hindi mawawala ang maalat-alat na ginataang itim na beans. Kahit na ang kanyang pamilya ay nagsasawa na, malumanay niya pa ring hinihikayat ang lahat na kumain nito sa paniniwalang ito ay isang biyaya mula sa kalikasan. Ang kanyang tiyaga at dedikasyon sa kalusugan ay tunay na kahanga-hanga. Ngunit mga kababayan, kamakailan lamang, si Aling Lorna ay isinugod sa ospital. Nang makita ko siya roon, maputla ang kanyang muka, mahigpit na nakahawak sa kanyang baywang at pinagpapawisan ng malamig. Ang resulta ng mga pagsusuri ay ikinagulat ng buong pamilya. May mga bato na nabuo sa kanyang kidney at ang kanyang kidney function ay bumagsak sa isang nakababahalang antas. Nang marinig ang resulta mula sa doktor, hinawakan ni Aling Lorna ang aking kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at hinanakit. Hindi siya umiinom ng alak, hindi naninigarilyo, at mas maingat pa sa pagkain kaysa sa marami. Kaya bakit ganito kalubha ang pinsala sa kanyang mga bato? Ano sa tingin ninyo ang nangyari? Ang itim na beans ba ang may sala? Mga kababayan, ang itim na beans ay walang kasalanan. Sa katunayan, ang itim na beans ay isang mahalagang regalo ng kalikasan. Mayaman ito sa anthocyanin na lumalaban sa oxidation at nagpapabagal ng pagtanda. Meron din itong cysteine na nagpapatibay ng buhok at isoflavones na nagpoprotekta sa mga daluyan ng dugo, lalo na para sa mga kababaihang lampas na sa menopause. Ngunit dito nagtatago ang isang mapanganib na patibong, katulad ng isang mamahaling halamang gamot. Kung gagamitin sa maling paraan, ang masustansyang pagkain ay maaaring maging pabigat sa katawan. Ang pagkakamali ni Aling Lorna ay hindi sa itim na beans mismo, kundi sa mga pagkaing isinasabay niya rito. Ang isang baso ng gatas na nakasanayan niyang inumin para daw tumibay ang buto o ang konting maalat na atsara o burong mangga para pampagana. Kapag ang mga ito ay nakasama ng itim na beans sa tiyan, maaaring magkaroon ng reaksyon na sa katagalan ay naiipon at nagiging pasanin sa mga bato. Lalo na kapag tayo ay lampas na ng 40 anyos, ang ating katawan ay hindi na tulad ng dati. Ang ating digestive juices ay nababawasan at ang kakayahan ng ating mga bato na magsala ay hindi na kasing epesyente. Noong bata pa tayo, kaya nating tiisin ang kahit anong kainin. Ngunit sa pagtanda, ang maliliit na pagkakamali sa kombinasyon ng pagkain ay tahimik na nag-iipon ng lason sa ating mga organo. Subukan ninyong silipin ang inyong refrigerator ngayon. Sa tabi ba ng inyong inihandang inuming itim na beans ay may karton ng gatas? Sa hapagkainan, isinasabay niyo ba ang itim na beans sa bagoong o tuyo? Kung oo, pakiusap, pakinggan ninyong mabuti ang susunod na bahagi. Sa araw na ito, ibabahagi ko ang 4 na uri ng pagkain na dapat iwasan kapag kumakain ng itim na beans. Kasabay nito, ituturo ko ang 6 na tamang kombinasyon na magpapalabas ng tunay na sustansya ng itim na beans para maging katulong ito ng inyong mga bato sa halip na pabigat.
Kung kayo ay nabigla dahil napagtanto ninyong ginagawa ninyo ang mga maling nakasanayan, huwag mag-alala. Ang maagang pagtuklas ay nangangahulugan ng maagang pagwawasto. May pagkakataon pa ang ating katawan na bumawi. Pakiusap, subaybayan ninyo ito hanggang sa dulo. Dahil hindi lang ito tungkol sa pagkain ng itim na beans, kundi tungkol sa tamang pag-iisip para sa isang malusog, mahaba at mapayapang buhay sa susunod na 10 hanggang 20 taon. Unang bahagi, 4 na pagkaing mahigpit na ipinagbabawal, isabay sa itim na beans. Unang bawal, itim na beans at gatas ng baka, sanhi ng kidney stones. Mga kababayan, ang unang bawal na kombinasyon na palihim na sumisira sa ating bato at madalas kong nakikita ay ang pagsasabay ng itim na beans at gatas ng baka. Marahil, marami sa inyo ang nagtataka. Sa isang abalang umaga, isang kutsara ng giniling na itim na beans na hinalo sa gatas ay tila isang mabilis, madali at masarap na solusyon. May mga coffee shop pa nga na nagbebenta ng black bean latte at sinasabing ito ay masustansya. Kaya bakit ko sinasabing hindi ito dapat gawin? Mga kababayan, ang masarap sa panlasa ay hindi laging ligtas para sa mga bato. Bilang isang profesional sa kalusugan, kailangan kong maging prangka. Ang gawaing ito ay parang pag-aalaga ng kidney stones araw-araw nang hindi mo namamalayan. Para mas madali ninyong maintindihan, ipapaliwanag ko ng dahan-dahan. Ang itim na beans ay may napakataas na phosphorus. Ang gatas naman ay sikat sa pagiging mayaman sa calcium. Kung magkahiwalay, pareho silang mahalagang sustansya. Ngunit ang problema ay nagsisimula kapag sila ay nagtagpo sa loob ng tiyan ng isang taong may edad na. Sa sandaling iyon, ang phosphorus at calcium ay nagsasama at bumubuo ng calcium phosphate, isang matigas at mahirap tunawin na sangkap. Isipin ninyo na parang naghahalo kayo ng semento. Habang basa pa, mukha itong simple lang, pero kapag tumigas na, nagiging isang solidong bato. Ganyan din sa ating katawan. Ang calcium mula sa gatas at phosphorus mula sa beans ay namumuo, hindi matunaw, hindi maabsorb at pilit na ilalabas ng katawan. At ang daan ng palabas ng mga latak na ito ay ang ating mga bato. Ang mga bato natin ang huling pansala ng katawan. Kapag ang calcium phosphate ay dumaan dito, sa una ay maliliit na kristal lamang. Ngunit sa paglipas ng panahon, ito ay naiipon, kumakapit, at unti-unting nagiging kidney stones. Ang prosesong ito ay tahimik. Malalaman mo na lang kapag sumasakit na ang iyong balakang, mahapdi ang pag-ihi, o kaya ay makikita na lang sa ultrasound. Naaalala ko, si Aling Lorna. Umiinom siya ng gatas para sa buto at kumakain ng itim na beans para sa buhok. Pero dahil pinagsasabay niya, ang calcium na dapat sanay sa buto ay napunta sa bato. Ito ay isang malinaw na halimbawa ng pagkain ng tamang bagay sa maling paraan. At ang kapalit ay ang kalusugan. Lalo na sa mga edad 40 pataas, ang asido sa ating tiyan ay humihina na. Kaya mas mahirap tunawin ang mga ganitong matitigas na sangkap na nagiging pabigat sa ating mga bato. Ikalawang bawal, itim na beans at karne ng baka. Sayang ang sustansya. Ang ikalawang bawal na kombinasyon ay ang pagsasabay ng itim na beans at karne ng baka. Marami ang magugulat dahil pareho naman itong mayaman sa protina. Akala nila doble ang sustansya, ngunit ang totoo, para lang kayong nag-aksaya ng pera at pagod. Ipahahalin tulad ko ito sa ganito. Bumili ka ng isang mamahaling diamante. Paglabas mo pa lang ng tindahan, bigla itong inagaw ng magnanakaw at itinapon sa ilog. Ganoon kasakit, ganoon kasayang. Ang diamante rito ay ang iron na nasa karne ng baka at ang magnanakaw ay ang phytates na nasa balat ng itim na beans. Ang phytates ay isang sangkap na mahilig kumapit sa mga mineral tulad ng iron at zinc. Kapag nagkasama sila sa tiyan, pipigilan ng phytates ang katawan na sipsipin ng iron mula sa karne. Ang resulta, ang mahalagang iron na dapat sanay para sa dugo ay nailalabas lang kasama ng dumi. Nagbayad ka para sa masustansyang pagkain, pero itinapon mo lang pala sa inidoro. Ang masama pa, ang mga hindi natunaw na sangkap na ito ay nagiging dagdag trabaho para sa ating mga bato. Ikatlong bawal, itim na beans at mga pagkaing maaalat, isang bomba ng potassium. Ang ikatlong bawal ay ang pagsasabay ng itim na beans sa mga pagkaing sobrang alat tulad ng bagoong, tuyo, daing o atsara.
Alam ko ito ay bahagi na ng kulturang Pinoy. Isang mangkok ng kanin na may sabaw ng beans at kapares na tuyo o bagoong ay sadyang masarap. Ngunit kung ang iyong mga bato ay medyo mahina na, ang kombinasyong ito ay parang isang bombang nakaset sa loob ng iyong katawan. Ang dahilan ay potassium. Ang itim na beans ay hari ng potassium. Sa isang malusog na tao, ito ay mabuti. Ngunit kapag mahina na ang kidney, hindi nito kayang ilabas ang sobrang potassium. Kung sasabayan mo pa ito ng maalat na pagkain na puno ng sodium, para mong binigyan ang iyong mga bato ng dalawang mabigat na trabaho ng sabay-sabay. May ipon ng potassium sa dugo na maaaring magdulot ng pamamanhid, panghihina ng kalamnan, at ang pinakadelikado sa lahat, irregular na pagtibok ng puso na maaaring humantong sa biglaang atake sa puso. Ika-4 na bawal. Itim na beans at pagkaing dagat. Ang huling bawal na kombinasyon ay itim na beans kasama ng pagkaing dagat tulad ng hipon, alimango o tahong. Ang seafood ay mayaman sa purines na nagiging uric acid sa katawan. Kapag mahina na ang bato, nahihirapan itong ilabas ang sobrang uric acid na maaaring magdulot ng gout at karagdagang stress sa kidney. Bukod pa riyan, sa tradisyonal na paniniwala, ang itim na beans at maraming uri ng seafood ay parehong itinuturing na malamig sa katawan. Ang pagsasabay nito ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, pagtatae at panghihina ng sistema ng panunaw lalo na sa mga nakatatanda. Ikalawang bahagi. 6 na perpektong kapares ng itim na beans. Ngayon, pag-usapan natin ang mga tamang paraan para gawing gamot ang itim na beans. A. Itim na beans at itlog suportang protina. Ang itim na beans ay kulang sa isang mahalagang amino acid na tinatawag na methionine. Ang itlog naman ay mayaman dito. Kapag pinagsama, nagiging kumpleto ang protina na nakukuha ng katawan. Madali itong maabsorb at hindi gaanong pabigat sa bato. Isang mangkok ng kanin na may itim na beans at isang nilagang itlog ay perpektong almusal para sa lakas ng kalamnan. R. Itim na beans at brown rice, kontrolado ang asukal sa dugo. Ang puting kanin ay mabilis magpataas ng blood sugar. Ngunit ang brown rice, dahil sa kanyang fiber, ay nagpapabagal sa pag-absorb ng asukal. Kapag sinamahan pa ng fiber mula sa itim na beans, nagiging mas matatag ang iyong blood sugar na nakakatulong para hindi mapagod ang iyong lapay pancreas at mga bato. 3. Itim na beans at suka vinegar, tulong sa pagtunaw. Habang tumatanda, humihina ang asido sa ating tiyan. Ang suka ay tumutulong na palakasin ang ating panunaw para mas madaling matunaw ang protina ng itim na beans at maiwasan ang paghilab ng tiyan. Subukan ninyong ibabad ang nilutong itim na beans sa suka ng 1 linggo. Kumain ng mga 10 butil bago kumain bilang pampagana. 4. Itim na beans at luya genger. Pampainit ng bato. Ang itim na beans ay malamig sa katawan. Ang luya naman ay mainit. Ang pagsasama ng dalawa ay nagbibigay ng balanse. Ang luya ay nagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo at nagbibigay init sa bato na nakakatulong para maiwasan ang panlalamig ng katawan at madalas na pag-ihi sa gabi. Maglagay lang ng ilang hiwa ng dinikdik na luya kapag nagluluto ng sabaw ng beans. 5B. Itim na beans at itim na linga. Bak sesame, pampakusog ng atay at bato. Ang itim na beans ay naglilinis ng bato. Ang itim na linga naman ay nagbibigay sustansya sa dugo at nagpapalusog sa atay at bato mula sa loob. Ang kombinasyong ito ay tumutulong pabagalin ang pagtanda ng mga sel. Magbudbud lang ng 1 kutsaritang sinangag na itim na linga sa inyong lugaw o kanin na may beans. 6. Itim na beans at lotus seeds. Mahimbing na tulog, matibay na bato. Para sa mga hirap matulog at laging nagigising sa gabi para umihi, ito ang perpektong pares. Ang itim na beans ay nag-aayos ng pag-ihi. Ang lotus seeds naman ay nagpapakalma sa sistema ng nerbiyos at tumutulong para makatulog ng mahimbing. Kapag mahimbing ang tulog, doon nagkakaroon ng pagkakataon ang mga bato na magpahinga at mag-repair. 4 bahagi, 3 payo mula sa inyong doktor. Mga kababayan, bilang pagtatapos, nais kong iwan sa inyo ang 3 mahahalagang payo. Una, ang inyong mga bato ay may kakayahang magpagaling sa sarili, ngunit kailangan ninyo itong bigyan ng pagkakataong magpahinga.
Nangangahulugan ito ng pagbabawas sa mga lason na pumapasok sa katawan, pag-inom ng sapat na tubig, pagkontrol sa blood pressure, at sapat na tulog. Ikalawa, alalahanin ang kwento ni Aling Lorna. Ang kanyang paggaling ay hindi dahil sa mamahaling gamot, kundi sa simpleng pagbabago sa kanyang pagkain. Tinanggal niya ang gatas at mga maaalat na pagkain. Ipinasok niya ang suka, itlog, brown rice, luya, linga at lotus seeds sa kanyang dieta. Pagkatapos ng 6 na buwan, bumuti ang kanyang pakiramdam. Naging normal ang resulta ng kanyang mga pagsusuri at kontrolado na ang kanyang kidney stones. Ang sabi niya sa akin, "Dok, akala ko kailangan ko ng mamahaling gamot. Hindi ko akalain na ang sagot ay nasa kusina ko lang pala. Ngayon, parang nabuhay ako ulit." At ikatlo, ang 3 bagay na dapat tandaan. 1. Iwasan. Kapag kumakain ng itim na beans, iwasan ang gatas, karne ng baka, at mga pagkaing sobrang alat. R. Isama ang mga kaibigan ng itim na beans ay suka, brown rice, itlog, luya, itim na linga, at lotus seeds. 3. Makinig. Makinig sa iyong katawan. Kung pagkatapos kumain ay masama ang iyong pakiramdam, maaaring mali ang paraan ng pagkain mo o hindi ito angkop para sa iyo. Simula ngayong gabi, tingnan ninyo ang inyong hapagkainan. Kung may bagoong sa tabi ng inyong nilagang beans, itabi niyo muna. Bukas ng umaga, sa halip na gatas, subukan ng isang basong maligamgam na tubig at ilang piraso ng beans na binabad sa suka. Ang maliliit na pagbabagong ito, kapag ginawa ng tuloy-tuloy, ay magdudulot ng malaking pagkakaiba sa inyong kalusugan pagdating ng panahon. Ang sikreto sa mahaba at malusog na buhay ay hindi komplikado. Ito ay nasa ating mga plato, sa bawat araw. Kung nakita ninyong makabuluhan ng impormasyong ito, mangyaring i-like, i-share at mag-subscribe para mas marami pa tayong matulungan na mamuhay ng tama at malusog. Hanggang sa muli, ito po si Dr. Magtanggol Po, nagpapaalala na ang kalusugan ay kayamanan. Manatili po tayong malusog, mapayapa at masaya sa bawat araw. Maraming salamat sa inyong pakikinig.